Ang Denver Nuggets papasok ng new season bago ang kanilang head coach. Para kasing last minute pinalit si David Adelman last season kaya minsan si Jokic ang nagko-coach at gumagawa ng play. Sa media day napansin ng mga reporter na masaya si Nikola Jokic this season kumpara last year. Tiwala si Nikola Jokic na mananalo na sila for next season dahil nga nabago na ang kanilang lineup at naibalik sa dati. Naayos na nila yung kanilang problema. Dahil na-retool ang kanilang lineup lalo na sa second unit. Base naman sa mga online sportsbook, prior mag-umpisa ang media day at yung training camp, ang Nuggets ay plus 1,600 na sila ang mananalo ng championship. During media day naman, tumaas yun ng plus 750. After ng interview ni Jokic, papasok naman ng training camp, umakyat ulit sa plus 600 na lang. So marami ngayon naglalagay sa Nuggets na sila magcha-champion for next season or makikipag-content para sa NBA Finals. After din ng almost 1.5 year, sinabi ni Jamal Murray na well-rested siya ngayon at babawi sa 2026. Inalign din niya na maglalaro siya sa preseason para paghandaan ang kanilang regular season. Para makabalik din ang Denver sa championship form. Tiwala din si Jamal Murray na mapapalitan agad ni Cam Johnson ang posisyon na iniwan ni MPJ na isa sa major setback na nawala sa kanila. Almost same average sa points si Cam Johnson at si MPJ pero mas namamasa kasi si Cam Johnson. Consider din siyang isa sa best 3-and-D player dati. Base pa kay Jamal Murray, si Cam Johnson ang magiging leading scorer nila sa maraming games. Balik sa pagiging contender ulit ang Nuggets dahil sa mga nakuha nilang player mula sa free agency. So based yan sa mga analyst, sila may sabi niyan. Nung last time na nag-champion ang Nuggets 3 or 2 years ago, ang key player addition sa kanila si KCP na naging starter pa para sa Denver. Galing pa noon si KCP sa Wizards. Kasama pa doon si Reggie Jackson na nakuha naman ng Denver noong mid-season. Another signee pa doon si Bruce Brown mula free agency na naging big impact sa Nuggets lalo na sa second unit dahil sa 11 points, 4 rebounds, 3 assists at 1 steal per game niya. Ngayon naman, andon si Cam Johnson, Tim Hardaway, Bruce Brown at si Jonas Valanciunas na katulad ni KCP galing Wizards bago napunta ng Kings. Sabi nga sa mga forum, ang mga NBA teams na nagcha-champion kapag may player na galing Wizards, malaki ang chance. Ganun kasi kadami ang tinatapong player ng Wizards. Ang hindi pa nga alam doon kung magagawa din ni Coach David Adelman na maging isang contender lineup ang Denver for next season dahil ito yung unang taon talaga niya na i-handle yung Denver. May report kasi di umano na merong mga player sa Nuggets ang tinamaan ng fatigue last year dahil sa style ni Coach Mike Malone. Kasama na doon si Nikola Jokic at si Jamal Murray. Dinerecho din ni Nikola na ang plano niya maglaro sa kanyang buong career sa Denver at hindi aalis. Wala siyang plano kahit pa merong contract issue. Si DeMar DeRozan naman, looking kinall out yung kanyang team sa media day. Na last season, yung Sacramento, hindi talaga maganda ang naging run kahit pa pinipilit ng mga player na maglaro ng maayos dahil yung kanilang front office kung ano-anong ginagawang desisyon na hindi naman pumapatok sa team. Una doon, bigla na lang tinanggal si Mike Brown, sinunda ng trade kay De'Aaron Fox, tapos biglang maghahanap ng player na ipapalit sa point guard position. Mas kalbado di umano ngayon ang front office ng Sacramento. Malamang kaya nga naging sacktown ng Kings. Next season, baka trade ang abutin ni DeMar dahil nga kinall out niya yung mismong team at front office. Si Doug Christie pa naman gustong i-focus kay Keegan Murray at Zach LaVine ang offense ng Sacramento. Tinuturo kasing na-limit si Murray last season dahil kay LaVine at kay DeMar DeRozan. Pero mas vocal si LaVine na dapat mas tumira si Keegan Murray. Nakatulad ng ginagawa niya sa college dati. Based pa kay Doug Christie, since magkasama si LaVine at si DeRozan, nagdadalawang isip tuloy tumira itong si Keegan Murray kapag nakuha na niya ang bola sa corner. Maraming mga players ang nai-injured papasok ng regular season na pwede makaapekto sa pagbaba ng viewership. Pero mukhang may sasalo naman nun dahil ngayon nasa Portland si Young Hansen. After ng media day, ang isa sa mga write-up dun kung ready na ba ang NBA para sa 800 million na bagong fans, particular galing China dahil muling ibabalik naman dun yung mga games. Mukhang may tatalo na kay Bronny sa palakihan ng hype.
1 billion mahigit ba naman yung katao? 800 million pa lang yung siguradong bago. Pagdating din sa jersey sales, posibleng si Young Hansen din ng isa sa posibleng may pinakamataas na sales pagdating ng regular season. Mula nang maglaro si Young Hansen sa Summer League, tumaas yung viewership ng Portland pagdating sa game kahit pa Summer League yun. Tinalo niya ang isang NBA regular season game. Pangalawa, tumaas din ang merchandise at jersey sales ng Portland ng 1,000%. Tinalo niya si Taguro ng 10 beses. Madali din kasing naibenta ang Portland after makuha nila si Hansen. Ganong kalaki ang impact ni Young Hansen sa Portland kahit hindi pa siya naglalaro sa isang regular season game. Tumaas agad ang revenue kahit off-season pa lang. So walang Lillard sa Portland dahil injured pa rin. Pero based naman kay Coach Chauncey Billups, maganda ang pinapakita ni Young Hansen sa training camp. Madali niya napipick up ang mga plays. Isa nga lang ang nahihirapan si Hansen na hindi naman nakita nung Summer League. Hindi agad makasabay sa speed ng game dahil hindi pa siya sanay sa NBA game speed. Dahil hindi pa naman nagsisimula ang season, tiba-tiba pa rin naman ang Portland kay Young Hansen dahil sa dalang fan base niya mula China at yung mga benta na nakuha agad ng Portland kahit pa off-season.